education too. We are proud that we are children of our We help you reach your goals, and when your best is done, you will be our heroes from the victories you won. Here's to you, our children, and here's to us all. We'll guide you, little people, you'll soon be standing tall. Thank you, we thank you. We love you all over the world. We thank you for molding us to be good people of tomorrow. We give you good health and protection, good education too. We are proud that we are children of our Lord. We love our land, we love our sea. Nature is rich and so are we. Let our land and let our sea help you to be what you want to be. We thank you. We love you all over the world. We thank you for molding us to be good people of tomorrow. We give you good health and protection, good education too. We are proud that we are Children of Olongapo, children of Olongapo, children of Olongapo. Good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Mic test. Yes, magandang umaga po, Olonga po. Ngayon po ay araw ng Tuesday, January 27 na po tayo at araw na naman ng Sanggunian Monitor. Hindi po natin makakasama ang ating friendship, Kagawad Tetmar San, sa mga sandaling ito. Pero hahabol daw po siya, yun ang kanyang sinabi sa akin nung kami ay mag-usap sa telepono. At so ito po ang inyong host ngayon, pansamantalang nag-iisa muna dito sa studio, ang inyong pong kaibigan, ang inyong kagawad, ang inyong friendship, Konsehal Edic Piano. Ayan po. Okay. So ngayon lang pumasok yung sound natin. Ayan, ulitin lang natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At background music. Sandali lang, mayroon tayong technical difficulty. Ayan, narinig ba tayo? Ayun, ang kanyang background music. Ayan. So, okay na tayo? Ayan po, sige, tuloy-tuloy lang po ang ating Sanggunian Monitor. Hindi lang natin naririnig yung sound ngayon at ayan, pinaayos lang po. Pasensyahan nyo na po. Ganyan talaga pag live at medyo inaasikaso yung ating mga technicians, yung ating problemang technical ngayon. Pero yes, tuloy-tuloy tayo. Ayan na. So okay na po tayo. Ang atin pong hotline kung gusto niyo pong tumawag
at magbigay ng inyong mga suhestyon, ng inyong komentaryo, ng inyong mga tanong, pwede po kayong mag-text sa 0999-888-6509. Yan po yung aming smart at mamaya gagana po yan pagdating dito ng ating kasamang Friendship Tet Marzan. At meron po tayo sa Globe 0917-421-3446. Ayan, at ganun din po, pwede nyo po kaming ma-reach o pwede rin po kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo sa Twitter. Just search Sanggunian TV22. Ayan po sa Twitter. At meron kaming email, sanggunian@gmail.com. Kung meron po kayong mga tanong, merong mga suggestion na gusto nyo pong ipabatid at ipaalam sa mamaya ng lungsod ng Olongapo. So, kami po ay nakahanda na basahin at talakayin ang anumang nais nyong malaman ng ating taong bayan. At of course, meron kami sa Facebook, ang Sanggunian Monitor po, ano? I-search niyo lang po Sanggunian Monitor. At nandoon po kami sa Facebook. Ito pong aming programa ay parati naming ina-upload sa YouTube, no? Nire-record po namin ito at pagkatapos ay ina-upload namin. So kung gusto niyo pong mapanood yung mga nakaraan naming mga programa, ay i-search niyo po Sanggunian Monitor sa YouTube, no? Di kaya Edic Piano or Tet Marzan or SBC TV22 Sanggunian Monitor. At mapapanood niyo po kami yung pong mga na-miss niyo na mga araw na programa ng Sanggunian Monitor ay makikita niyo po doon. Nakalagay po doon yung eksaktong date mismo, no, kung kailan namin isinagawa yung naturang programa. And of course, bukod sa Sanggunian Monitor sa Facebook ay meron din kaming sariling account ni Kagawad Tet Marzan. Yung sa akin po, Edic J Piano, at Edic Piano yung aking community page. At of course, yung Sanggunian Monitor at yung kay Konsehala Tet Marzan ay i-search nyo po Tet Marzan at lalabas po doon yung Irma Yvette Marzan Estrella, na dalawa rin pong accounts niya sa Facebook. At yung aming pinagmamalaking Facebook group page, no, sa Facebook ay yung Olongapo City Council, na kung saan nandoon po yung mga balita na hindi nyo basta-basta naririnig o nababasa. Andun po, no, maraming expose na nagaganap. Hindi po naglilihim ang Olongapo City Council page. Hindi po nagkukortina ng mga dapat malaman ng taong bayan, no? So andun po yun. Masabi nga nila marami daw mga so-called ghost account, no? Pero kung tinitignan po namin, kami po ay mismong nag-i-screen din naman, no? Tinitignan namin kung may basihan yung mga expose doon. At kapag nakikita naman namin talaga na may basihan, ay pinapayagan po namin na mag-post doon. At sino man po, no? At sa lahat ng panig po ay open ang Olongapo City Council page para mag-post doon at para iparating kung ano po yung mga gusto nyong iparating, no? At yun na nga, naniniwala po tayo kasi sa malayang pamamahayag at ang freedom of speech, no, na pinapaniwalaan natin. At yun po, kaya nga lang syempre mas dahil nga yung ibang mga balita ay parati nang nababasa at yung pamahalaang panglungsod, yung administrasyon ng pamahalaang panglungsod sa pamamagitan ng Public Affairs Office ay sila naman nagpapalabas ng mga opisyal na mga balita. So kuminsan ay hindi na yun po yung ating priority dahil meron namang sariling mga medium, no, at media actually ang Public Affairs Office ng Sangguniang Panglungsod. Kaya ang binibigyan talaga natin ng focus ay yung mga komentaryo ng ating mga kababayan na karamihan ay mga nagrereklamo. At yung Olongapo City Council page yung nagiging paraan nila o yung medium nila na kung saan pwede silang mag-express, no, ng kanilang mga reklamo o mag-expose ng mga balitang hindi agad-agad nalalaman o itinatago sa atin dito sa lungsod ng Olongapo. Ayan po, no? At bago po tayo magpatuloy, gusto lang nating batiin ang lahat ng mga masugid na tagapagtangkilik ng Sanggunian Monitor.
sa amin pong kanya-kanyang pamilya ni Kagawad Tet Marzan, ang aking mother na si former Barangay Santa Rita, Kagawad Rose Piano, na parati pong nanonood at nakikinig at nagbibigay ng suhestyon, no, tungkol sa ating programa. Ngayon din po kasama niyang nanonood sa atin yung aking pong tita na si Linda Hadulco Street na galing sa Estados Unidos at nagbabakasyon ngayon dyan sa bahay bago siya magtuloy bumalik sa Biliran, no, para sa pagpapatuloy ng kanyang bakasyon. So magandang umaga po sa inyo dyan at enjoy lang kayo dito sa aming programa. At this point, ladies and gentlemen, gusto ko lang pong makiramay sa aming kapitbahay. Nakikiramay po tayo sa pamilya, naiwang pamilya ni Mang Ido, no? Ito yung mga tiga Bigonya, mga veterano na po sa Bigonya, si Mr. Alfredo Hilario na aming kapitbahay. Siya po ay sumakabilang buhay na at bukas na po ang libing, so mamayang gabi ang kanyang huling lamay at hopefully madala ko doon mamaya si Friendship Tet Marzan para makiramay sa aming kapitbahay si Mang Ido na sa mga langit nawa ang kanyang kaluluwa, and we will of course pray for him and condolence sa kanyang mga naiwang pamilya, yung aking mga kababata dyan sa Bigonya. So again po, ang pakikiramay ng Sangguniang Monitor ng STV TV22 sa mga naiwanan ni Mr. Alfredo Hilario. Ayan, at tuloy-tuloy po tayo. Binabati natin yung ating mga vendors na tuloy-tuloy din ang pagsuporta sa Sangguniang Monitor. Yung mga drivers po natin ng jeep, ng tricycle, yung mga purok and tanods, at yung BPAT, security guards, yung of course yung ating mga city council staff. Ayan, nanggaling lang kami noong Wednesday, Thursday, Friday sa Baguio, kung saan kami nagkaroon ng team building at educational tour, no, na napakasaya at napaka-productive naman na nangyari sa aming team building, no. Kasama ko ang ilang mga konsehal at karamihan ng staff ng Olongapo City Council. And binabati rin natin ang Kabalikat Civicom, no, sa pangunguna ito ni yung kanilang presidente, si Bas, no. At of course yung aking kapatid na si Edwin Piano, busy sila ngayon dahil sila nga ay naatasan din para mag-secure din, no, sa mga bisitang darating, dahil po yung APEC, no, ay gagawin dito sa atin sa SBMA. Kaya ayan, medyo busy sila mga kabalikat. Binabati natin silang lahat. Of course yung JCs, no, JCI Olongapo, and yung mga PTA public, yung ating mga guro at mga magulang, no, sa lalong-lalo na sa Kalalaki Elementary School. Palagay ko nandoon ang ating Kagawad Tet Marzan ngayon kasi kuminsan may mga emergency meeting sila, kaya siguro mahuhuli siya. And binabati din natin ang Capstone and iFocus, ang Shining Star, ayan, Hi Gladys Escasas, ang Hypnotic Massage, ang Winnie's Salon ni Winnie, yung aking kaibigan matagal na nandiyan dyan sa 14th Street, Winnie's Salon, kung kayo ay merong mga pangangailangan sa inyong haircut, sa makeup, etc. At of course ang Ralph's Resto ni Ike Vega na nandyan sa panulukan ng Mabayuhan at ng Kalaklan, ano, yung specialization nila, yung mga halal na pagkain, mga pagkain ng ating mga kapatid ng Muslim. So kung yun po, kung medyo kailangan nyo ng mga ganong klase o nangangailangan kayo ng mga ganong klase ng pagkain, ay pumunta lang po kayo at pwede kayong mag-order sa Ralph's Resto. Ayan. And again, may mga announcement din po tayo. Ito pong yun, trabaho siguro lang importante, no. Malimit natin sabihin good skills sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo, kasi tayo ay naniniwala na kapag merong magandang skills ang ating mamamayan ay madali sila makakapasok ng trabaho. So meron pong mga job openings ngayon na nanggaling po ito sa subicjobfair.com, www
www.subicjobfair.com. Kung nangangailangan po kayo ng trabaho, pumunta po kayo sa website na yan at nandoon po yung mga positions, yung mga bakanteng positions na pwede nyong applyan. Katulad po ng Subic Bay Travelers Hotel, nangangailangan sila ng front office assistant, ng bellman, ng room, public area attendant, ng waiter o waitress, ng night auditor. Ayan, meron pa. Nangangailangan din sila ng female. Ang Nakano Toye International Inc. dito yan sa SBMA ay nangangailangan naman ng female operator. Ang Subic Duty Free Shop Inc. ay nangangailangan ng cook o saute. Nangangailangan din sila ng dining supervisor. Ang Tayan Subic Electric Inc. ay nangangailangan naman ng warehouse man. Ang Subic Korean Restaurant and General Merchandise Inc. ay nangangailangan ng cook or chef. Nangangailangan din sila ng hotel manager. Yung Sands of Triboa Resort and Spa Inc. ay nangangailangan naman ng accounting purchasing staff. Nangangailangan din sila ng electrician, welders, helpers, carpenters, mason at steelman. Ang Bargain Brand Ventures Inc. naman ay nangangailangan ng sales associates. Ang National Bookstore sa Subic po ay nangangailangan ng sales associates at cashier. Ang Subic Bay Travelers Hotel, again, nangangailangan ng pool attendant, lifeguard. At yung IU Properties Management Limited Inc. ay nangangailangan ng accounting staff. Yung SKS Subic Property Management and Consultancy Inc. ay nangangailangan ng maintenance staff. Ang Golden Bay Philippine Corporation ay nangangailangan naman ng welder, painter, scaffolder. At yung SZ Tong Lung Philippines Metal Industry Corporation ay nangangailangan ng company driver, ng EDM wire cutting operator, ng quality controller. At ang Subic Homes Food Incorporated nangangailangan ng waiter, kitchen helper. At ang Hot Shots Burger Subic Corporation ay nangangailangan ng management trainees, dining personnel, kitchen personnel. At ang G&S Transport Corporation or Avis ay nangangailangan ng chauffeur o driver yan actually, no? Pinaganda lang. Ang SBYC Pizza Inc. ay nangangailangan ng cashier at order taker at ng dine-in personnel din. At ang PacTech Subic Bay Inc. ay nangangailangan ng sewer trainees. Yung Elic BPO Solutions Inc. ay nangangailangan ng bookkeeper. Yung O1 Property Ventures Corporation ay nangangailangan po ng electrician, ng facility maintenance. Ayan, ang daming mga job openings, no? Mga bakante po. Pumunta po kayo sa detalye po, no, nitong mga job vacancies na to. Pumunta po kayo sa www.subicjobfair.com at nandoon po yung mga listahan ng mga job vacancies. Yung detalye po nito, yung address, yung telephone number, yung mga requirements ay nandoon po nakasulat. At kayo din po ay pwedeng mag-apply, no? Online, yung inyong mga resume ay pwede nyo i-submit doon sa website na yan, www.subicjobfair.com. Ayan po, so maraming mga trabaho ngayon ang nangangailangan. Kailangan lang talaga may skills, kaya parati natin sinasabi, good skills along na po. Ayan, at hinihintay pa rin po natin ang ating kasamang Friendship Tetmarsan at sa pagpapatuloy po ng ating programa. Ayan, when was that? I think that was Saturday. Ay umattend naman tayo nagpunta tayo sa Casa San Miguel sa San Antonio, Zambales. At nanood tayo ng isang pagkaganda-gandang concert, yung An Evening of Chamber Music, no, na pinangunahan yan. Meron dong pianist, merong violinist at merong clarinetist, no, clarinetist. Ayan, at napakahusay ng kalang performance. Congratulations sa Casa San Miguel, kay Coke Bolipata, kasama rin siya. At yung kanyang mga tinuruan, yun ang bilib na bilib ako sa San Antonio, Zambales at sa kanilang Casa San Miguel, na sana ay matularan din ang lungsod ng Olongapo na magkaroon din tayo dito ng parang center, no, ng arts and culture, no. At yung kanilang Casa San Miguel, matagal na po yan. Early 90s pa yan. Actually, naging artist in residence po tayo dyan sa Casa San Miguel ni Coke Bolipata. Nung araw po, tayo po yung nag-translate ng isang
drama ni Anton Chekhov, yung The Cherry Orchard, no? From Russia, i-translate natin yan sa Filipino, no? So, pinagtiisan po natin yon, Russian, English, pagkatapos Filipino. At ginawan po natin siya ng isang teleserye na version, o telenovela version. Itong The Cherry Orchard na pinamagatan po nating Ang Manggahan. Ayan po yung aking naging pagiging artist in residence sa Casa San Miguel. At after almost 15 years ay nakabalik nga tayo. Nagkita kami ni Coke. Masayang-masaya po ang inyong lingkod. At dahil maganda yung usapan namin ni Coke Bulipata, yung plano namin na emerge o magkaroon ng magandang koordinasyon sa pagitan ng Olongapo City Arts and Culture Council at ng Casa San Miguel. Ayun po yung aming pinag-usapan. At of course, yung issue na dapat pinaprioritize din ng anumang LGU ang arts and culture, no, sa kanilang mga pamayanan, sapagkat po naniniwala kami ni Coke Bulipata na ang sining at kultura ay dapat na pundasyon nga ng isang umuunlad na mamamayan, dahil ito ang tinatawag na kaluluwa ng lungsod o ng bayan, no? Yung pagpapahalaga natin sa kasaysayan, sa heritage, sa patrimonya, no? Katulad ng ipinaglalaban natin ngayon diyan sa sinasabing yung ating Olongapo Civic Center ay papalitan ng SM Commercial Complex. So pinaglalaban po natin yan na huwag matuloy, at hanggang ngayon po ay hinihintay natin yung signed lease of agreement or lease contract, no, MOA din, no, Memorandum of Agreement, yung pong nasignan na sa pagitan ng SM Prime Holdings Incorporated at ng City of Olongapo. So hinihintay po natin, 2 beses na po tayo sumulat. Yung pangalawa pong sulat natin, sinagot tayo na sinabi magbibigay sila at i-ratify naman daw po sa Sangguniang Panglunsod ang itong resolution nila, no, tungkol sa ordinance tungkol nga sa pagtatayo ng SM Commercial Complex sa ating Olongapo Civic Center, no? Pero hanggang ngayon hinihintay pa natin ito at wala pa tayong naririnig ng mga committee hearing o ano pa man sa ating City Council tungkol sa ratification. So ayan po, magbabalik po ang Sangguniang Monitor pagkatapos po ng ilang paalala. Wag po kayong alis. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager.
or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. GG Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor, and this time kasama na natin ang pinakahihintay ng lahat, ang pinakamagandang konsehala sa lungsod ng Olongapo, Friendship Tet Marzan. Ayan. Sa ilang minuto na lang, Friendship. Oo, but anyway, sige. Ngayon, Friendship, siguro yung mga may birthday, batiin muna natin, Friendship. Meron kang listahan? Yes, kahapon nag-birthday po si Kagawad Sunday. Mustachio ng Barangay Calaclan. Happy birthday, Kagawad. Eugene Manzaneros dun sa dating taga City Hall. Tapos po, syempre, ngayong araw po ay si Sir Resty Sunga ng Gordon College. Yes, At sir. Happy bukas birthday po. naman, si MJ Pastor ng Red Cross, si Ate Kenkay Domingo ng JCI Olongapo, si Christopher Gloria ng OTMPS at si Sir Mike Pusing ng Assessor's Office. At syempre, yung ating dating secretary, si Ma'am Epi Salmon. Ayan. Michael Pusing ata ito, yung anak ni Mike, no? Yes. Birthday ba ni Michael? Hindi nata namin alam. Michael, happy tomorrow. birthday. Ayan, oo. Birthday niya pala Tapos belated bukas. happy birthday din kay Kagawad Sunday Mustachio tsaka si Eugene Mancinero kahapon. Ayan. Ayun, happy birthday po sa inyong lahat. At And syempre, Friendship, yung ating ano? sa ating first reading. Yes, ayan, oo. Hinihintay din ng lahat, ano? Kung ano yung mangyayari bukas sa aming Sangguniang Panglunsod, sa aming session. Go Umpisahan ahead, na natin Friendship. dito sa Draft Ordinance number 2015-0-04, an ordinance amending relevant provisions of Section 3 of City Ordinance number 32, Series of 2001, thereby revising the route of operation of PUJ or Public Utility Jeepneys, JO2. Ayan. I-revise ang route. Wow, interesting. Wala pa tayong schedule Draft? ng public hearing dyan, no? Okay, oo. Next is Draft Ordinance number 2015-0-05, an ordinance declaring portion of Kessing Street as one-way street and appropriating funds for the implementation thereof. Ayan, kailangan din Ayan. natin mabasa, Friendship, yung draft niyan, no? Tapos, next is Draft Ordinance number 2015-0-06, Ordinance amending certain provisions of Ordinance number 37 series of 2008 to pong entitled an ordinance requiring all banks, money changers, pawn shops, malls, supermarket, convenience stores, and gas stations to install video surveillance system. Ayan. Next point is Draft Resolution number 2015-R-07, a resolution confirming the appointment of Joy Fernandez Cahilig as City Government Department Head 2, City Budget Officer, in a manner consistent with law. Ayan, si Miss Ayan. Joy. Item number Marami tayong 12, tanong dyan. a resolution authorizing the City Mayor
to enter into and sign a MOA with the TESDA. Ayan. Mhm. Ongoing yung ating ano nito. Yes, meron na committee committee meeting. Oh. Mm-mm. And draft ordinance number 2015-0-07, an ordinance adopting the experimental implementation of one-way traffic scheme on portions of Murphy Street from E10th Street and E6th Street from Murphy Street to Gordon Ave, and thereby amending relevant provisions of Section 3 of City Operation of PUJ JO2. Okay. Ayan, yan pa yung mga nasa first reading First natin. reading. At sa second reading, wala namang bago. Yun Walang lang. bago, friendship. Oo. So, tingnan lang natin. Wala naman siguro silang i-urgent bukas. Friendship, yung budget. Siguro kumusta? yung budget yun yung ipapapasa natin Nako, tomorrow. yung budget. Kailangan nandun tayo, friendship, Oo sa naman. deliberation At ng marami budget. pa tayong katanungan tungkol sa budget natin. Oo, precisely. Ayan, kaya hindi pa rin natin masabi sa kanila o may report sa ating mga mamamayan yung ating AIP kasi anuhan muna natin yung budget. Mm-mm. Diba? Aprobahan muna natin. Yes, friendship. At syempre, yung ating announcement lang na extended po yung DepEd early registration of students, lalo na po yung mga out-of-school youth tsaka kinder na gustong pumasok po sa mga elementary, ay magpalista na po kayo sa inyong choices ng schools. Yun, At syempre, sabi ni Vice Mayor Rodel Cerezo, Happy Yes. Catholic Teachers Day daw sa lahat po ng mga yes, Catholic oo. teachers na nagse-celebrate sa kanilang mga schools. Yes, Happy Catholic Catholic Teachers Teachers Day. Day. Ayan, sa lahat. Meron palang Ayan. ganun, friendship. Ayan, and speaking of yung out-of-school youth kanina at saka yung mga teachers sa mga katalugang paaralan. Last week, friendship, nagpunta kami sa St. Joseph, no? Dinalaw namin at nag-feeding kami doon sa mga out-of-school youth sa kanilang open high program, no, na nakakatuwa kasi magandang programa ito at dapat itong suportahan din ng lungsod, friendship. Kaya nga siguro ipapanukala natin na mag-present sa atin yung coordinator ng Open High School, no, dahil napakaganda ng Yes. kanilang programa at dapat tuloy-tuloy itong Oo, nagagawa ng sa gayon Sa St. yung mga Joseph High School yan, Yes, no? oo, sa St. Joseph. Ang alam din ko nga, naman. may allowance pa dyan. Meron. Galing kina Ma'am Mel Lampaso. Oo, Ayan. ganda rin, no? Yung mga alumni talagang gumagawa Yes. rin ng paraan para matulungan itong mga kabataan na wala kasi mga pera, friendship kaya hindi Deserving, nakakapag poor pamasahe. but deserving, Oo. di ba? Yes, oo, kaya Yes, at napakagandang syempre, program. speaking of kayo ay nagpa-feeding, bukas naman ay magpapa-feeding program din ang JCI Olongapo Wow. Inc. sa Kalalaki Daycare Center, 9 a.m. po yan. Mhm. January 28, Wednesday. So sa lahat po ng gustong makaisa rin, syempre, o tumulong sa feeding program na yan, ay welcome na welcome po kayo sa Barangay Kalalaki. Yes, nakakatuwa naman dito sa Olongapo Friendship kasi marami din talaga yung mga tumutulong para sa diyan sa mga ika-host nating mga kababayan. Mm-mm. So, ayun, friendship. Sige po, at It's bago tayo almost- mag-end, gusto ko lang Go ahead. sabihin yung battle rhyme. Ang next po na schedule nila ay February 6, Santa Oo. Rita High School, 3 p.m. po yan. Ayun. Feb oo. 6, that is, Friday. Ayan, 3 p.m. po sa Santa Rita High School. So, lahat po ng mga gustong mag-rap o gustong sumali ay magpa-register na po dyan sa Santa Rita High School. Oo, at basahin ko lang din, habol natin, friendship, itong isang text. Good morning, sir. Ma'am, pwede po mga sabi sa inyo yung tungkol sa mga aso na nakalat sa daan, lalo na dito sa may Nellie E. Brown Elementary School. Yung mga aso dito, dumi, pasakalya, lalo tuwing umaga. Pwede po gawan naman ng paraan. Pagsabihan yung mga amo ng aso na sabihan ng barangay, tanod kasi dinadaanan ng estudyante yung daan, puro dumi ng aso ang makikita sa daan. Thanks po. Ayan. Nako. Actually, hindi lang yung dumi. Ako, mas Yes, friendship. pa rin ako, concerned pa rin ako doon sa pwedeng makakagat na yung mga Ayun, aso, oo. di ba? Oo, kasi may ordinansa naman tayo dyan. Kailangan din, again, political will na dapat po ini-implement yung ordinansa na yan. So, yung Oo mga nga. aso hindi dapat pinapabayaan na pakalat-kalat sa mga daan, no? At nagdudumi at baka makakagat nga. Yung mas worst yun. Mas delikado friendship, pa oo, yun, mas no? delikado. Tsaka mas mahal para sa mga owners, di ba? Exacto. Oo. So, yun po, alagaan nyo po ang inyong aso, itali at panataliin sa inyong mga bahay. Ayan. Ayan, friendship. So, meron ka pang hahabol bago tayo magpaalam? Wala, congrats That is pa rin almost kay Lastimosa, yung ating Oo. panlaban sa Miss Universe. Kahit di siya oo. naka-top 10 siya, di ba? Kaya lang hindi siya nakapasama
kasama doon sa ano. Talaga. Hindi ko ata Yes. nasundan yun. Busy kasi yun. So, yan. Weekend. Ayan, friendship. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Again, sa Sangguniang Monitor. At kami ay natutuwa at palakas ng palakas, no? Kahit saan tayo magpunta, friendship, talagang sinasabi, nanonood kami ng Sangguniang Monitor. Yes, at Ayan po. dumadami na talaga yung nagmo-monitor sa Sangguniang Monitor, di ba? Ayan. So, ito po ang inyong kagawad sa Edic Piano. Good skills and Godspeed. Olonga po. At ito naman po si Friendship, Ted Marsan, Olonga Peño, sama-sama tayo sa maunlad na Olonga po. Yes, and Olonga po is worth fighting for. Abangan niyo po kami sa Friday, January 30 para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa loob at labas ng Sangguniang Panglungsod. Ito ang Sangguniang Monitor.